Pabalik-balik sa evacuation center ang mga residenteng paulit-ulit na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at maging ang mga rescuer napapagod at nagkakasakit na. Saksi, si James Agustin. Ito, muntik na malunod. Buti nakahawak sa may tali. Naghahanap ng mga napaulat na nalunod ang mga rescuer sa Amulong, Cagayan nang madatnan ng lalaking ito na muntik nang malunod sa ilog. Nangunguha raw noon ang lalaki ng mga naanod na kahoy nitong hapon ng Martes. Nananatiling lubog sa bahang maraming bahay, kalsada, tulay sa Cagayan. Sa Tuguegarao City, critical pa rin ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Pinaiiwas munang umuwi ang mga residenteng nasa evacuation centers. Ang ilang pamilya 5 beses na pabalik-balik sa evacuation centers kada dating ng bagyo. Wala kaming magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am talagang mababa. Nagkakasakit na rin ang ilang rescuer. May sipon, somehow pinoprovide natin sila ng mga supplements nila, ma'am. Aabot na sa mahigit 25,000 individual ang nasa mga evacuation centers sa Cagayan. Sa Alicia, Isabela, pinili rin ng ilang pamilya na manatili muna sa evacuation center dahil nagbabadya ang bagyong Ophel. Dito muna po kami, sir. Kasi bigla na naman pong gano'n na naman po mangyari sa amin. Pero si Mang Leonard nakauwi lang matapos ang 2 araw sa evacuation center nang lumo sa dinatnan niyang wasak na bahay. Mahirap pong mawala ng bahay. Ay, kitira lang kami rito sa lupang to. Mahirap pa rin. Kasi gumastos din po kami rito. Kaya mga gamit namin. Meron man gusto sana tumulong. Kahit konti lang. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Natatakot po kami, sir, kasi meron na naman pong parating na bagyo, kaya dito muna po kami. We encourage them na open ang ating mga evacuation center kasi meron pa tayong Ophel at meron pa tayong Pepito na inaasahan na pwedeng dumaan sa Northern Luzon. So para mas madali na sa atin ang evacuation. Ang Department of Energy naman, wala pang maibigay na eksaktong detalye kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng bagyo. We try to respond, of course, in the fastest way we can. But if you have a series, then you come in, you repair, you restore, and then get hit again, and you go through the same process again. So this is what we hope to overcome. Mula rito sa Ilagan City, Isabela, para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Ophel habang nasa silangan ng Luzon. Base sa 8 PM Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, posible ang intense to torrential o halos walang tigil na ulan sa Cagayan at Isabela ngayong gabi hanggang bukas po. At matitinding ulan din sa Apayao at Kalinga at moderate to heavy rains naman sa Batanes, Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ay sa Pag-asa, posibleng tumama ang bagyong Ophel sa eastern coast ng Cagayan o Isabela bukas ng hapon at may chance ring dumikit sa Babuyan Islands pagdating ng Biyernes. Bukas ng gabi naman, inaasahan ang pagpasok sa PAR ng bagyong tatawaging Pepito. Sa initial forecast track ng Pag-asa, posibleng tumama o dumikit ang bagyong Pepito sa eastern Visayas o southern Luzon ngayong weekend. Posible pa magkaroon ng pagbabago sa pagkilos ng bagyo. Kalaboso ang isang sundalo at isang miyembro ng CAFGU na iligal umanong nagbebenta ng mga baril. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, agad kumilos sa mga intelligence operatives ng Calabarzon Police para kunin ang kanilang primary target sa Lucena. Walang masasaktan. Pinalabas ng sasakyan at pinadapa ang 2 lalaki nung umunoy na sa likod ng gun running activity. Na-recover sa 2 ang isang caliber 45 na ibibenta dapat sa undercover ng pulisya. Doon lang natin nalaman na itong suspect na ito is
isang sundalo at yung kasama niya is isang kafgo. Meron siyang isang kasama na ito ang naghahanap ng buyer at ang nagbibigay ng firearm is itong main suspect natin. Ayon sa PRO4A, nag-ugat ang kanilang entrapment sa nahuling hitman sa Batangas na itinuro ang sundalo na siyang nagbenta sa kanya ng baril na ginamit niya sa pamamaril. Pag nagtuloy ito, hindi na natin alam kung saan gagamitin at sino ang gagamit sa mga firearm na ito. Outside PRO4A na gagamitin nila, no? Dito sa midterm national election. Sinampahan na ng reklamong illegal possession of firearms ang mga suspect habang magsasagawa ng ballistic examination sa baril para malaman kung nagamit na ito sa ibang krimen. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng dalawang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Walang balak magtago. Yan po ang iginiit na abogado ni dating Police Colonel Royina Garma kaugnay sa kanyang pagpunta sa Amerika. Saksi, si JP Soriano. Palaisipan pa rin sa pamilya at abogado ni retired Police Colonel Royina Garma kung bakit pinigilan ang pagpasok niya at ang kanyang anak sa Amerika. Wala umanong rasong kansilahin ang visa ni Garma dahil walaan nilang kasong isinasampa sa kanya sa korte. Ang tanging hinaharap niya ay ang pagkakasight in contempt sa kanya ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war. When she was allowed to fly, we thought that it is already okay. Kasi wala namang problema wala namang problema na sa visa niya. So, she was able to fly. Then when she landed there, yun, inimbestigahan na naman siya uli. Pero paglapag sa San Francisco sa Amerika, hinarang ang mag-inang Garma at isinailalim sa kustodiya ng United States Customs and Border Protection o USCBP. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa San Francisco sa US authorities ayon sa Department of Foreign Affairs. November 4 nang i-release mula sa pagkakadetine sa Kamara si Garma. Inakusahan siya ng pag-utos sa pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Paratang na pinabulaanan ni Garma. Ang inamin niya ay ang utos umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte na ipatupad ang anyay Davao model ng drug war sa buong bansa. Sa ilalim anya nito, may pabuya ang mga pulis na makakapatay, bagay na pinabulaanan naman ni Duterte. Sa kabila ng mga yan, iginiit ng abogado ni Garma na hindi magtatago sa Amerika ang kliyente. Matagal na anyang plano ni Garma na bisitahin ang kanyang mga kaanak sa Amerika at saglit na magpahinga mula sa matinding pressure na kinakaharap dahil sa mga nalalaman niya. Wala pang tugon ng Bureau of Immigration sa mga tanong kung bakit nakansela ang US visa ni Garma. Bagamat Amerika ang may otoridad kaugnay niya sa tingin ng kanyang abogado. Sa kanila, siguro maybe if there is a case already, if a person is facing investigation already, even if there is no case yet, ay hindi na siguro maganda sa kanila. So probably that is the reason, JP, kaya medyo ni-red tag nila yung kanyang visa. Nauna nang sinabi ng DOJ na handa silang ilagay sa Witness Protection Program si Garma pagbalik niya ng Pilipinas. Nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado at Quadcom si Garma pagbalik niya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, may nakilala po kaming chikiting mula sa Antique na ang husay sa larong Tower of Hanoi, aba, hindi katiting. 2, 1, go! Kalkulado ang galawan at tutok na tutok. Siya po ang grade 3 student na si Cargel ng Dao Central School sa bayan ng Tobias Fournier. Kuha ang video sa kanilang Division Sci-Math Olympics. At sa mura niyang edad, talagang mahilig daw sa mind games si Cargel. At masaya siyang proud sa kanyang paaralan at pamilya. Hindi naman inakala ng ina ni Cargel na magva-viral ang video. Umabot na sa mahigit 70 million views ang video.